umaga po magandang araw po sa ating lahat. At salamat po sa pagkakataon na ito na tayo po ay magkasama-sama upang patuloy na makinig at mag-aral ng kanyang salita. So salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, O Diyos, upang patuloy na maipahayag ang iyong salita na siyang kapangyarihan yung Panginoon para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya. At siya rin pong pagkain namin upang patuloy na magpalakas at mapalago po ang bawat isa sa amin. Maturuan po kami, matuto po kami upang makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Father, dalangin ko po na i-anoint niyo ang iyong lingkod at maging klaro, malinaw po sa bawat isa na makikinig ang yung salita, Panginoon, ang anointing ng iyong banal na Espiritu, ang anointing niyo po, Panginoon, ang siyang ipagkaloob niyo po sa iyong lingkod, O Diyos. At salamat sa buhay at kapangyarihan ng iyong salita. Lord, ito po ang matanggap ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, mangusap po kayo, at salamat sa iyong presensya. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay po, ang ating pag-aaralan po ngayon ay tungkol po sa ang halaga ng isang kaluluwa. Ang halaga po ng isang kaluluwa or the worth of one's soul. Bawat isa po sa atin ay tig-iisa po tayo ng kaluluwa. Amen? Wala pong extra, wala pong may extra sa atin. Okay po, so ang buhay po natin ay composed po, ang ating buong katauhan po natin ay nabuo po yan sa tatlo: katawan, kaluluwa, at ang espiritu. At habang buhay po ang tao, yan po ay kasakasamang naglalakad, kasakasamang sabay-sabay silang nabubuhay. Pero pagdating po ng panahon na ibalik na natin ang ating hininga or hindi na titibok ang ating puso, ay yan na po yung time na magkakahiwalay na ang tatlong katauhan na yan. So, body, soul, and spirit. At alam naman po natin, sabi po niya sa kanyang salita na ang katawan ay babalik po sa lupa, dahil yun po ang sinabi niya sa kanyang salita. At ang hininga or ang espiritu ay babalik sa Diyos, dahil yun po ang siya po ang nagbigay. According sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. At ang tanong po, saan na po ngayon yung kaluluwa? Ano po? At ang katawan po natin, pagka bumalik po sa pinanggalingan niya, nababalik po kasi tayo po ay nabuo sa itong physical po natin ay nabuo po sa likabok or lupa, kaya babalik po doon. At ito pong katawan po natin ay ito po ay kumbaga sa ano ay shell lang po yan, ano po. At ang tunay na talagang tayo po ay yung kaluluwa natin, na siyang dahilan kung bakit po tayo dapat po na ibigay ang ating buhay, kung bakit tayo dapat na sumampalataya sa ating Panginoon. So, yun po, kailangan na ihanda po natin ang ating buhay, dahil ang buhay sa ating kaluluwa, yung buhay ng ating kaluluwa, ang physical, temporary lang po yan, babalik sa lupa, wala na po, yan po ay hindi po yan ang masigit na mahalaga. At yung espiritu po natin, yung buhay po, yung hininga po natin ay babalik sa Diyos. At ang dapat na pagtuunan po ng pansin natin ay ang buhay ng ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa po ay napakahalaga po yan. Dahil ang patutunguhan po niya ay meron lang po namang dalawang patutunguhan ang kaluluwa natin. Kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Diyos, ay siyempre sa kanyang kaharian, sa langit, buhay
buhay na walang hanggan ang ating makakamtan. Pag ang tao naman po ay hindi niya talagang pinakalagahan ang kanyang buhay at namuhay po siya na labag sa kalooban ng ating Diyos at wala siyang connection sa Panginoon, siya po ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang buhay po ng ating physical po ay ang ating buhay sa kaluluwa, ayan po ay pangwalang hanggan. Ang haharapin po niya. Okay po? So sabi po niya sa Hebrews 9 verse 27, minsan lang po mamatay ang isang tao at pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. So yung kaluluwa po natin, pagkatapos po o pagdating or pagkatapos na siya po ay mamatay, siya po ay haharap sa ating Panginoon, sa harap sa trono ng sa hukuman ng ating Diyos. Kaya dapat nating paghandaan. So ang buhay po natin sa susunod po, sabi nga, death is the last chapter of time, but the first chapter of eternity. So, may hangganan po ang physical, pero yung susunod po na buhay natin ay pangwalang hanggan po yan. So, ngayon po, gaano po ba kahalaga ang ating buhay? Na siya pong dapat na pagtuunan natin ng pansin. Yun po yung tinatawag na yung soul natin, yung buhay ng ating kaluluwa, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. So ang kaluluwa po natin, ang buhay po natin, yung tunay na tayo po, na yun po yung ating kaluluwa, ay napakahalaga po yan. At ang halaga po niya ay hindi po mura, kundi mahal. Mahal po ang ating kaluluwa. Dahil sabi po niya sa Mark chapter 8 verse 36, sa Mark 8:36 po. Sa Marcos 8:36, sabi po niya, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? So ano daw po ang mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang buong mundo at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Okay, yung kaluluwa, mapapahamak. Ano daw ang mapapala? Ano mapapala ng isang tao kahit pa ikaw ang pinakamayaman? Kahit po na sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Marami pong tao na talagang busy-busy sa mga bagay sa sanlibutan, ang talagang pinagkakabalahan or yung doon nila binibigay yung panahon nila ay yung mga yaman dito sa mundo, kayamanan sa mundo. Pero alam naman po natin na mga kayamanan sa mundo ay mapaparang po yan, mawawala po yan, at hindi po mananatili. Lahat naman po yan ay hindi po natin maidadala kung saan man po tayo mapunta pagdating ng kamatayan. So, huwag nating pahintulutan ng mga bagay sa sanlibutan ito ay yan po ang magiging dahilan na tayo po ay mapapahamak sa impyerno. So, ibig sabihin po, napakahalaga po ang kaluluwa natin, mahal ang kaluluwa natin, mas mahal pa kaysa sa kayamanan, kahit pagsamasamahin pa ang kayamanan ng buong mundo, mas mahalaga pa at mas mahal ang ating kaluluwa. Yung salvation natin, yung kaligtasan natin, mga kapatid, ay mas mahalaga kaysa sa yaman ng mundo. Okay po? So, huwag po natin hayaan na tayo po ay magkakasalan lang din o makakaligtaan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon o hindi natin mabigyan ng paglilingkod ang Diyos dahil sa abala, sa mga bagay, pagkabalahan sa mga bagay dito sa mundo. Ano daw po ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng mundo kung mapapahamak naman ang kaluluwa. So, mas higit na mahalaga ang kaluluwa mo kaysa yaman ng mundo. Amen po? Okay, so mas mahalaga po ang kayamanan ang kaluluwa natin kaysa kayamanan ng mundo. So pangalawa po ay mahalaga po ang mahalaga po ang ating kaluluwa
dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa pamagitan ng kanyang buhay sa kanyang banal na dugo. Sa unang Pedro po, sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. So, sabi po niya, "For you know that it was not with perishable things such as silver, gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect." So, ang pinagtubos po sa atin kung bakit napakahalaga po o ang halaga natin ay talagang mahal dahil buhay ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang pinagtubos sa atin. Hindi po silver, hindi po gold, hindi po kayamanan ng mundo, kundi yung napakamahal na banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po niya na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Kaya tayo po ay dapat na suklian din natin yung pagmamahal ng ating Diyos sa pamagitan ng ating pagbibigay ng ating buhay para sa Kanya. Okay po, so sabi po niya sa first, so hindi po tayo natubos, hindi po sa pamagitan ng silver or gold, kundi sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Wala pong kabuluhan ang ating buhay. Pero pag ang tao po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magiging makabuluhan po ang kanyang buhay. Kaya yung salvation na ini-offer ng Diyos sa atin, yung katubusan na ibinigay ng Diyos sa atin, mahalin po natin yan. Yung salvation na ini-offer niya sa atin ay ating tanggapin at ating isa buhay ang pananampalataya sa Kanya. So sa sa Galatians po, sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Okay po, so sabi niya sa 1 Corinthians 6:20, "You were bought at a price, therefore honor God with your bodies." Okay po? You were bought at a price. Ano po yung pinambili po sa atin? Banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po niya, kaya, sabi niya, dapat na ang buhay natin ay ibigay natin or maparangalan ang ating Diyos. So, pagkatapos na binigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin, ang dapat naman nating gawin, mga kapatid, ay i-offer natin ang ating buhay. Maglingkod na tayo. Amen? Pagka isinuko na natin ang ating buhay sa Kanya, ano pang gagawin po natin? So, ang gawin po natin ay maglingkod na po tayo sa ating Savior. Amen? Sa ating Savior, sa ating tagapagligtas, maglingkod na po tayo sa Kanya. Okay po, so yun po yung pangalawa, na mahalaga po, ang halaga po natin ay hindi po maikukumpara dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ang pinagtubos sa atin. Buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa John 3:16, sabi po niya, sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bawat isa sa atin, yung sanlibutan na sinasabi po dito, ay bawat isa sa atin. Ako, ikaw, tayong lahat. Amen? Wala pong pinipili, walang itinatangi ang Diyos. Namatay po siya, ang ating Panginoon Jesucristo, sa buong katauhan or buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao. Anuman yung kalagayan, anuman yung mga sitwasyon ng tao, ay si Kristo po ay namatay para po sa lahat. Kaya ibinigay po niya dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos. So minahal tayo ng Panginoon kahit sino pa tayo, kahit na makasalanan po tayo, mahal tayo ng Panginoon.
Ayaw lang niya ang kasalanan, ayaw lang niya ang kasamaan, kaya tayo po ay gusto niya na talagang mamuhay po or suko natin ang ating buhay, manampalataya sa Kanya para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po, siya po yung magdadala sa tao sa impyerno kapag magpatuloy po siya sa kasalanan. So, minahal tayo ng Panginoon at hindi lang po yung minahal, ibinigay po niya, pinakita niya yung pagmamahal niya yan sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Amen? So, special yung naibigay sa atin. Kaya mas mahal ka, mas mahal po yung kaluluwa natin dahil bugtong na anak, kaisa-isang anak ang naibigay para sa atin. At sabi po niya, kapag tayo po ay maligtas, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na tayo po ay minahal niya, tayo po ay at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, and then ang dapat natin gawin para makamtan po ang kaligtasan or buhay na walang hanggan ay walang iba po kundi yung ang sumampalataya sa Kanya. Kasi sabi niya, ang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung pangalawa. At ang pangatlo naman po ay ang halaga po ng isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa sabi po niya na nagagalak ang mga anghel or hukbo sa langit dahil sa isang kaluluwa lang. Isang kaluluwa lang na magsisi, isang kaluluwa o isang tao na makasalanan, na magsisi sa kanyang kasalanan, talikuran niya ang kasalanan, at kapag ginawa niya yan, makamtan niya yung kaligtasan. So, ang kaligtasan po na yan ay makakamtan lang kapag ginawa natin ang kalooban ng ating Diyos. So, sabi po niya dyan, nagagalak po ang mga anghel sa langit sa isang kaluluwang magsisi o tumalikod sa kanyang kasalanan. Luke chapter 17, verse 7. So sabi po niya sa verse 7 ng Luke, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Kahit isa lang po, sabi niya, kahit isang kaluluwa lang, talagang grabe ang kagalakan sa langit. Grabe ang rejoicing sa langit over one sinner who repents. Yung kahit isa lang na kaluluwa na magsisi sa kanyang kasalanan. Kahit pag-aano mang kasama, kahit pag-aano mang karumi po ang ating mga kasalanan, kahit gaano mang kapangit ang naging buhay po natin, kapag meron po tayong tunay na pagsisisi sa Diyos, tunay na pagtalikod sa ating mga kasalanan, tunay na pagbabago, tunay na pagsuko ng ating buhay sa Kanya, sabi po niya, ay nagagalak nagagalak ang mga hukbo sa langit sa tao po na maliligtas dahil sa kanyang pagsisisi, pagtalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa 99 righteous persons who do not need to repent. Okay po? Na may mga tao po kasi na tinatawag na self-righteous. Hindi na namin kailangan yan, yung salita ng Panginoon. Doon kayo pupunta dahil kami, wala kaming inagrabyadong tao. Pero mga kapatid, kahit sino man po tayo, kapag tayo po ay talagang isuko ang ating buhay. Kaya salamat sa Diyos dahil gumagawa siya ng paraan para ang lahat ng tao ay maabot ng kanyang salita. Kahit isa lang na kaluluwa na talagang maliligtas, hukbo sa langit ay
mag-rejoice. Sa verse 10 po, basahin po natin ang verse 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Okay, so kung mga angels sa langit ay talagang magdidiwang dahil lang sa isang makasalanan na magsisi sa kanyang kasalanan. So, the worth of one soul, ang halaga po ng isang tao ay napakamahal. Kaya mahal po, hindi po mura ang ating buhay. Kaya tayo po ay napakamahal. Kaya dahil sa napakamahal na yan, sabi niya ay tayo rin po ay tinubos sa napakamahal na presyo. Ano po? So, ulitin ko po, may tatlo lang po para nakakatuwa. Salamat sa buhay ng mga bumubuo sa ministry po na ito. Dahil nakakaiyak din kasi kahit na wala sanang time na lumabas para makinig, pero ang Diyos pa rin po ay gumagawa ng paraan para ang lahat po ay maabot. Isa lang po. Kaya yung mga sakripisyo ng bawat isa, ang Diyos naman po ang susukli. And then sabi po niya na mahalaga po kahit isa lang na kaluluwa. Pero sana marami ang gusto ng Panginoon, ang nais ng Diyos, ay ang lahat ay maligtas. Ang lahat ay maligtas. Natutuwa na nagagalak ang Diyos, nagagalak ang mga hukbo sa langit at parintirin po ang mga Kristiyano na nakakaintindi ng salita ng ating Diyos. Nagagalak pag may naliligtas, kaya maraming nagsasakripisyo, marami pong talagang sinasakripisyo din ang buhay dahil alam nila na napakahalaga po ang buhay ng tao. Okay po, ulitin ko po. Tatlo lang. Napakahalaga po ang halaga po natin ay mas higit pa sa yaman ng mundo. Pangalawa po, ang halaga natin ay tinubos tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Buhay po niya, kaya ibigay na po natin ang ating buhay para maglingkod sa Kanya. Huwag natin sayangin. At nagagalak po ang mga hukbo sa langit dahil sa isang kaluluwang maliligtas. God bless you all po. Thank you very much. At pagpalain po ang Diyos ang bawat isa sa atin. Thank you po.